Ang trabaho ng pastor hindi para bantayan yung mga miyembro kung sumusunod sila, hindi. Ang trabaho ng pastor magtiwala na yung mga miyembro susunod sa kanyang itinuturo. Sa aking pagiging tatay ngayon, nasa stage ako na yung mga anak ko pinapakawalan ko na. Parang parang yung pugad, oh, labas na kayo, tinutulak na sila palabas. Ano, kasi ano na sila, medyo malalaki na sila eh. Kaya na nila. Magtatapos na ng kolehiyo, kaya na nila magtrabaho, kumikita na sila. Kaya ganoon na ako ngayon bilang tatay, pinapakawalan ko na sila. Sa ating pag-aaral ngayon, pag-uusapan natin yung pagiging tatay ng isang leader. Kaya po yung mensahe natin ngayon para sa mga leader ng iglesia kagaya ni Brother Job, Brother Boy, at kayo din, lahat kayo. Maski babae kayo, magiging leader kayo ng church. Kaya huwag niyo sabihin na, ay para sa leader pala yung message, hindi para sa akin yan. Hindi po. Lahat tayo mga leader. Kaya ngayon ang Amen. pag-uusapan natin yung ugali ng leader na parang tatay. Pakibasa po yung talata sa Pilimon. Pakibasa po yung 21. Sinulatan kita na may pagtitiwala sa iyong pagsunod. Yamang nalalaman ko na gagawin mo ang higit ka kayo sa aking sinasabi. Okay. So ito po sulat ni Pablo kay Pilimon. Si Pilimon, leader ng church sa ano yata ito, Colosa, o hindi masyado sigurado kung anong church yung pinapangunahan ni Pilimon eh. Pero ano po yan, leader siya ng church. Pero si Pablo, leader siya ng mga leader. At merong ugali si Pablo na gustong-gusto ko. Si Pablo dito parang may pagkatatay. Siya yung leader na ugaling tatay. Ano yung ugali ni Pablo dito na pinapakita sa one verse na to? May tatlong ugali si Pablo na pinapakita dito bilang tatay, bilang isang leader, ano? Number one, may tiwala siya sa pagsunod ni Pilimon. Ulitin ko ha, si Pablo bilang leader, nagtitiwala na si Pilimon susunod. May tiwala siya sa pagsunod ni Pilimon. Nabasa niyo naman, di ba? Ando lang, di ba? Ngayon, ang Hindi pa. tanong, Brother Boy, may tiwala ka ba sa mga anak mo? Yes po, Pastor. Ako rin po, nagtitiwala ako sa mga anak. Kaya nga sabi ko, inaano ko din siya, oh, lumabas na kayo. Nagtitiwala ako sa inyo, kaya nyo na. Kaya nyo na sa mundo, kaya nyo na maghanap buhay, kaya nyo na mag-aral kasi malalaki na kayo. Ano po, so ganun po dapat yung isang leader sa church. Nakarinig na ba kayo ng pastor? Nagsisermon, wala na siyang ginawa, kundi sabihin na yung mga miyembro niya, puro paglabag ang ginagawa. Nakarinig na kayo ng ganun sermon? Opo, Pastor. Medyo ano pa nga eh. Minsan sobra eh. Oo nga, lungkot na lungkot ako. Lungkot na lungkot ako sa ganong klaseng sermon na yung nagsisermon na, oh, bakit kayo mga ganito? Bakit hindi nyo ginagawa to? Bakit hindi kayo nagbabasa ng Bible? Bakit hindi kayo nagpe-pray? Lungkot na lungkot ako sa ganong sermon. Nagpapakita na yung pastor walang tiwala sa mga miyembro niya. So dito po, si Pablo, meron siyang tiwala kay Pilimon. Anong pagtitiwala niya? Sabi niya, nagtitiwala ako sa inyong pagsunod. So ako po, meron akong tiwala sa inyo. Maski hindi, kaya okay na sa akin na hindi, na hindi makasama ninyo. May tiwala po ako sa inyo. Bakit meron akong tiwala na sumusunod kayo? Maski hindi ko naman kayo kinakailangan bantayan, di ba? Halimbawa ganito, ano? Oh, isinermo ko ngayon, kinakailangan mangili tayo ng sabat. Tapos pagdating ng susunod, babantayan ko kayo. O ba't hindi ka nangingili ng sabat? Ganon. Hindi ko na kinakailangan gawin yun bilang pastor, hindi ba? Ang trabaho ng pastor hindi para bantayan yung mga miyembro. Kung sumusunod sila, hindi. Ang trabaho ng pastor, magtiwala na yung mga miyembro susunod sa kanyang itinuturo. Okay, ano yung batayan ng pagtitiwala ng pastor? Bakit si Pablo nagtitiwala siya na si Pilimon ay sumusunod? Ganito po yan. Kasi yung bang magsasaka, nagtitiwala ba siya na yung itinanim niyang halaman ay magbubunga?
Yes po, Pastor. Oh yeah, yun na, Yes. yun ang pinakamalaking pag-asa ng ano, 'di ba, ng magsasaka. Sana magbunga 'to. Ngayon, ano yung ginawa ng magsasaka para magbunga yon? Wala, itinanim lang niya, ibinungkal niya yung lupa, Alagaan. ginalagaan, dinidiligan, yun lang ginagawa niya. Pero yung pagbubunga, hindi siya ang gumagawa. Ganon din po yung pastor, yung leader. Yung pagsunod ninyo, hindi ko gawa. Ulitin ko ha, bilang leader ninyo, yung pagsunod ninyo, hindi ko trabaho. Kaninong trabaho yung sumunod kayo? Yung pasunurin kayo? Thank you. Trabaho po yan ng Kristo. Holy Spirit. Ang Diyos ang gumagawa sa buhay ninyo para kayo ay sumunod. Kaya ako po, nagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos na gagawa siya para sumunod kayo sa itinuturo ko. Nagigets po ninyo yon? Apo, Pastor. Yung pagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako na ang Diyos gumagawa sa buhay ni Brother Boy, gumagawa sa buhay ni Sister Rosalie, Sister Nick, Sister Maribig, Sister Emily, Sister Lisa, sa mga bata. Nagtitiwala ako gumagawa ang Diyos sa inyo. Kaya nagtitiwala ako, magiging masunurin kayo. Ganun po yun. Ang kinakailangan lang gawin nung magsasaka, magtanim ng tamang punla. Yun lang ang kinakailangan gawin ng magsasaka eh. Itanim yung tamang punla. Ngayon, yun din po pinagsisikapan kong gawin. Kaya kanina, napakatindi ng pagsisikap ko na maintindihan nyo mabuti yung kaligtasan. Kasi yun lang po ang trabaho ng pastor. Ipaliwanag ng mabuti yung kaligtasan. At sana nga naintindihan ninyo yung kaligtasan. Ano po, na ang kaligtasan hindi natin gawa, hindi nakabatay sa pagsunod natin. Ang kaligtasan nakabatay sa pagsunod ni Kristo. Si Kristo yung sumunod, namatay siya sa cross, kaya yung kamatayan niya sa cross, yun ang nagligtas sa atin. Yun lang ang trabaho ng pastor, Brother Boy. Ang trabaho ng pastor, ipaliwanag ng mabuti yung kaligtasan. Siguro din niya naiintindihan ng mga kaanib yung kaligtasan. Parang, yun ang parang pagtatanim ng tamang punla. Ngayon ang malungkot sa Adventist, malungkot man ako sabihin, pero maraming pastor, mali yung simula. Mali yung itinanim nila. Kaya maraming Adventist mali ang pagkaunawa sa kaligtasan. Kaya sinasabi ni Sir Emily kanina matagal na pero hindi pa naintindihan yung kaligtasan. Maraming Adventist na ganun. Kasi maraming pastor na Adventist na nagturo na yung kaligtasan nakabatay sa pagsunod. Kaya lungkot na lungkot ako. Naintindihan po ninyo? Apo. Okay. Kaya gusto ko po maunawaan ninyo yung tamang na yung kaligtasan ay nakabatay sa biyaya. At yung pagsunod natin, hindi doon nakabatay yung ating kaligtasan. Hindi tayo naligtas dahil sumusunod tayo. At hindi rin nawawala yung kaligtasan natin kapag sumuway tayo. Kaya gusto kong linawin kanina yun eh. Okay. Ayun, yung bang kapag kayo naniwala na kayo naligtas na sa pagitan ng biyaya, naniniwala po ba kayong lahat doon? Kayo naligtas na sa pagitan ng biyaya ni Kristo? Yes po. Apo, Pastor. Okay, so ngayon, ang kinakailangan gawin lang ay magpatuloy kayo dyan. Huwag kayong mawawala dyan. Bilang pastor, ang trabaho ko lang ay ituro yan at siguraduhin na at sabihan kayo, huwag kayong aalis dyan, panghawakan yung mabuti. Yung gospel na yan. Yan yung sinasabi sa 1 Corinto eh. 1 Corinto 15, 1 hanggang 4. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyo pinaninindigan. Nasa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatanggihan nyo itong panghahawakan, malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Thank you po. Yan ang gospel. So yung gospel na itinuro ni Pablo, si Kristo namatay, inilibing, at noong ikatlong araw siya ay nabuhay na maguli. At sabi niya sa verse 3, yan daw yung pinakamahalaga sa lahat. Pakibasa mo nga ulit, Brother Boy, yung verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap
na si Kristo Kaya, ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. medyo hindi masyado malinaw sa iyo kasi sabi una sa lahat, ano? Pero sa akin, as of first importance, yung pinakamahalaga sa lahat ng mensahe. Ang dami-dami nating ano dito, tuwing Sabat, nag-ano tayo, di ba? Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng mensahe, si Kristo namatay, si Kristo inilibing, at si Kristo nabuhay noong ikatlong araw. Kasi gospel yan. At yan yung nagliligtas sa atin. At sabi ni Pablo, yan daw yung pinakamahalaga sa lahat. At may nagsabi kanina, si Sister Marivic yata yun, yung osas, ano po? Ibig sabihin ba, ligtas na tayo, hindi na mawawala yung kaligtasan natin? Ano sabi sa verse 2? Kung, may kung dun eh. Ano sabi sa verse 2, Sister Marivic? Sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong hahawakan, alibang kayo sa mga sapalataya, kung walang kabuluhan. So, ligtas na daw po, Sister Marivic, ano? Kung matatag na panghahawakan. Kaya hindi dapat mawala sa inyong kamay yung pabalita na si Kristo namatay para sa akin. Si Kristo na buhay na maguli para sa akin. Kaya ako saved na ako. Kaya ako may pag-asa ako sa resurrection. So, kung hindi natin bibitawan yon, ligtas tayo. Hindi po totoo yung osas, yung one save, always save. Kasi yung paniniwala nila, ligtas na ako, hindi na mawawala yung kaligtasan ko. Maski pumatay ako ng tao, hindi mawawala yung kaligtasan ko. Maski anong gawin ko, hindi mawawala yung kaligtasan ko. Mali po yun. Sabi kasi dito, Ayun. kung matibay ninyong panghahawakan yung pabalita na si Kristo namatay para sa atin, mananatili tayong ligtas. Okay, so yan ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya ako nagtitiwala po ako, kapag yung pabalita na tinanggap ninyo, poproblemahin ko pa ba yung pagsunod ninyo? Pakibasa nga po yung Tito 2:11. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos ipakuwil ang kasamaan at mga makamundot pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Mahalaga yung talata na yun, ano? Maraming sinasabi. Number 1, yung biyaya daw, dumating na. Dumating yan kay Kristo. At nagbibigay ng kaligtasan kanino po? Kanino binibigay yung kaligtasan? Sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Yes po, yun pinag-usapan natin kanina. At ano pa? Ano pa yung ginagawa ng grace? Ano pa yung ginagawa? Sa verse 12, ano daw ginagawa ng grace? Nagtuturo. Nagtuturo sa atin na ano? Itakwil Iwasan yung ang kamunduhan. Yan, itakwil yung kamunduhan at maging self-controlled. Okay po. So si Pablo, yan ang nagtitiwala siya. Diyan siya nagtitiwala sa grace. Kaya si Pablo, balik tayo kay Pablo si Pilimon. Si Pilimon, tinuruan ni Pablo ng salvation by grace. O ito, salvation by grace, si Kristo namatay sa cross, nilibing, nabuhay maguli para sa iyo, para mapatawad lahat ng kasalanan mo, ligtas ka na. So tinuruan ni Pablo si Pilimon, ligtas ka na. May pagtitiwala ngayon si Pablo na si Pilimon, dahil tinuruan ng tama, anong gagawin niya? Susunod siya. Kaya sabi niya, nagtitiwala ako sa iyong pagsunod. So si Pablo, hindi niya kinakailangan bantayan si Pilimon para sumunod si Pilimon. Hindi na po. Kasi itinuro niya lang yung tama na save siya by grace, automatic yung grace tuturuan si Pilimon na sumunod. Okay po. Kasi yun nasabi ng Tito 2:11. Ganun din po ako sa inyo. Nagtitiwala po ako sa inyo dahil natutunan niyo yung tamang pamamaraan ng kaligtasan. Nagtitiwala na ako na susunod kayo. Okay, so yun po yung ugaling ng isang leader na parang tatay. Nagtitiwala siya na yung mga miyembro niya sumusunod. Hindi ko na kayo kinakailangan bantayan. Hindi ko na kayo kinakailangan pagalitan palagi. Okay po, naintindihan niyo. Number 2. Ano yung ugali Amen. ni Pablo na parang tatay? Sabi niya, pakibasa nga po ulit yung 21. Pilimon 21, pakibasa po ulit. Ano yung pangalawa doon? Sinulatan kita na may Ayan. pagtitiwala sa iyong Panginoon. Yamang Actually, nalalaman ko na gagawin pa kaysa sinasabi. so yun po yung pangalawa, sinulatan kita. So bilang tatay, si Pablo, sumusulat siya kay Pilimon. Ako, sa panahon ngayon, hindi na po uso sulat, brother boy. Email na lang eh. O kaya messenger na lang, ano. Hindi na uso sulat.
kung nabubuhay tayo sa panahon ni Pilimon tsaka ni Pablo, siguro susulat ako sa inyo. Imagine niyo nasa panahon tayo ni Pilimon, ako si Pablo, susulat ako sa inyo kasi yun yung uso noon eh. Pero ngayon hindi na uso yung sulat-sulat eh, no? Pero paano ako nagko-communicate sa inyo? Hindi nga ako kinakailangan na nandiyan eh. Zoom lang, di ba? Facebook. Facebook, Zoom. yun lang po, Zoom, oo. So, ang mahalaga dito, si Pablo nagko-communicate sa kay Pilimon, sa kanyang church. So, yun po ang ugali ng leader dapat. Yung leader dapat nagko-communicate. Meron akong kwento na narinig. Yung tatay, seaman. At ang tagal-tagal niyang wala sa pamilya niya, taon. Madalang siyang umuwi. Kapag umuwi, hindi nga niya kinakausap yung mga anak niya. Parang ano ba yun? Parang ano yun eh. Parang nasanay siya na hindi kinakausap yung mga anak niya. Kaya maski nandun siya sa bahay, hindi niya pa rin kinakausap yung mga anak niya. Tapos, nagretiro siya. Huminto na siya. Tumanda na. Huminto na sa pagiging seaman. Yung mga bata, naglakihan na rin. Umuwi na siya. Pagdating niya sa bahay, nagulat siya sa ugali ng mga anak niya. Kasi yung isang anak niya, nabuntis. Estudyante pa lang nabuntis. Galit na galit siya. Tapos yung isang anak, ang bababa ng grade, palaging absent. So sabi niya, para saan pa yung pinaghirapan ko? Taon na nandun ako sa barko, naghihirap ako para sa inyo, nagpapadala ako ng pera. Para saan pa yun? Hindi niya alam yung pagkukulang niya na hindi siya nag-communicate sa pamilya niya. Akala niya yung trabaho lang ng isang tatay, kumita ng pera, magbigay ng pera. At yun yung ginagawa niya, nagbibigay siya ng pera, malaking pera, seaman siya eh. Kaya lang, napariwara yung mga anak niya. Kasi hindi siya nagko-communicate. So bilang tatay po, yung isang leader, brother boy, remember this, ikaw leader dito, you have to communicate with the member. Kinakailangan po kinakausap ninyo. Kapag hindi umattend, kinakailangan dinadalaw ninyo, kinukwentuhan, kinukumusta. Maski si Brother Job, hindi huwag niyo isipin umattend naman palagi si Brother Job, hindi ko na kinakailangan kwentuhan niya, hindi ko na dalawin. Kailangan pa rin po. You have to communicate with your people, with the church. Naintindihan po ninyo, Brother Boy? Apo. Okay po. Pero hindi ko lang to sinasabi kay Brother Boy, sa inyong lahat po. Kayong lahat ay mga leader. Kung hindi man sa pamilya ninyo, leader pa rin kayo sa ibang tao, sa dinadala niyo sa church. Ngayon, bilang leader sa pamilya ninyo, Sister Marivic, Sister Rosalie, kinakailangan kausapin ninyo yung mga anak ninyo. Kinakailangan na po communicate kayo. Sister Emily, Sister Ning, may mga anak kayo, kinakailangan pong kinakausap ninyo yan. Hindi po pwedeng hindi ninyo kinakausap yung mga anak ninyo. Ako po bilang tatay, nung maliliit pa sila kalaro ko sila. Palagi kami nagkukwentuhan bago sila matulog. Kinukwentuhan ko palagi yung mga bata pa sila. At maski malaki na sila, kaibigan nila ako na ikukwento nila sa akin pag dumating sila, kumusta yung araw mo anak? Kumusta yung trabaho? Kumusta yung school? Sinisikap ko na palaging kausapin yung mga anak ko because a leader communicates. Kagaya ni Pablo, sabi ni Pablo, sumusulat ako sa inyo. Bakit sumulat si Pablo dito? Anong dahilan at sulat lang na ibigay niya? Alam niyo po ba ang kwento rito? Para sa akin, parang pinapaalalahanan niya na hindi pa rin siya nawawala sa At ang isa pa, Sister Rosalie, si Pablo dito, nung panahon na ito, nakakulong siya. Nasa bilangguan siya sa Roma. At wala siyang magawa kundi sumulat. Kaya sinulatan niya si Pilimon, sumulat siya sa Corinto, sumulat siya sa Thessalonica. Kaya maraming sulat si Pablo eh. Sa Efeso, sa Galacia, bakit? Kasi nasa kulungan siya. Nasa kulungan siya. So yun lang magagawa niya. Pero kung hindi siya nakakulong, di hamak na presente siya sa mga iglesia niya. Ando siya sa Efeso, ando siya sa Galacia, ando siya kay Pilimon, dadalawin niya. Ganong klaseng leader si Pablo. He is a leader who communicates. Kaya sumusulat lang siya kasi nga nakakulong siya. Yun ang magagawa niyang communication eh. Pero ikaw, Brother Boy, tayo na hindi nakakulong, dapat kinakausap natin yung mga miyembro natin. Yun ang pangalawang ugali ng leader na parang tatay. Yung tatay, hindi kagaya ng seaman.
na hindi kinakausap yung mga anak niya. Napariwara tuloy yung mga anak niya, nagulat siya. Akala niya kasi pera lang ang kailangan ng mga pamilya niya, hindi po. Kinakailangan ng communication. Yung pangatlo, pakibasa nga po ulit yung verse 21. Sinulatan kita na may pagtitiwala sa iyong pagsunod. Yamang nalalaman ko na gagawin mo higit pa kaysa aking sinasabi. Okay, so may alam ha, sabi ni Pablo, nalalaman ko, alam niya na gagawin ni Pilimon yung higit pa kaysa sinasabi niya. Okay, pag-usapan po. Ano ba yung sinabi ano ba yung hinihingi dito? May expectation si Pablo kay Pilimon eh. Oh, ito po yung kwento ng Pilimon. Si Pablo nakakulong. Tapos yung isang alipin ni Pilimon, ang pangalan Onesimo, nakulong din sa Roma, nakasama ni Pablo. Ganito po yan eh, yung alipin noon kapag tumakas sa master niya dapat patayin. So si Onesimo tumakas kay Pilimon. So dapat ngayon patayin si Onesimo. Ay nakulong siya sa Roma, nakasama ni Pablo. Ang nangyari, tinuruan ni Pablo ng gospel si Onesimo. Naligtas si Onesimo. Yung dating alipin, naging kapatid na o kapatid na kita kasi nakay Kristo ka na, magkapatid na tayo. Ngayon, lalaya na ngayon si Onesimo. Ang bili ni Pablo kay Onesimo, bumalik ka kay Pilimon. Bumalik ka sa master mo, tumakas ka sa kanya, bumalik ka sa kanya. Baka patayin ako. Pagka mag-alala, susulat ako kay Pilimon. So kaya sumulat si Pablo kay Pilimon. Ang bili ni Pablo kay Pilimon, tanggapin mo si Onesimo bilang kapatid. Totoo, may kasalanan siya sa'yo. Kasi tumakas siya sa'yo eh. Baka nga pinagnakawan ka pa. Pero patawarin mo si Onesimo, tanggapin mo bilang kapatid. Kung ano man yung utang niya sa'yo, babayaran ko. Yun ang sinasabi ni Pablo. Basahin ninyo, mababasa niyo sa kwento yan. Maiksi lang naman yan eh. Sabi ni Pablo, kung ano man ang utang ni Pilimon, ni Onesimo, babayaran ko. Pero tandaan mo ha, utang mo nga sa akin yung buhay mo eh. Kasi nakilala mo si Kristo dahil sa akin eh. So ganun yung matalinong salita ni Pablo. Wala naman siya talagang plano na bayaran yung ninakaw ni Onesimo kung meron man. Pero itong pinapagawa ni Onesimo, ni Pablo kay Pilimon, tanggapin mo si Onesimo bilang kapatid, patawarin mo yung kasalanan niya. Sa tingin ninyo, gagawin ni Pilimon yun? Tatanggapin ulit yung alipin niya si Onesimo? Meron pagtitiwala alam ko, gagawin mo yung yung hiningi ko sa'yo, natatanggapin mo ulit si Onesimo at gagawin mo yung higit pa doon. So talagang matindi yung pagkakatiwala ni Pablo kay Onesimo na gagawin niya yung higit pa. At ito pa, sa verse 22, pakibasa mo ngayon verse 22, meron pa siyang pinapagawa. Isa pa, ipaghanda mo na rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa ako na sa pamamagitan ng inyong mga panalangin ay maibabalik ako sa inyo. So umaasa daw si Pablo na makakaalis siya ng preso. Kagaya ni Onesimo, si Onesimo lumaya. Sabi niya, umaasa ako lalaya din ako. At kapag lumaya ako, babalik ako diyan. Pilimon, paghanda mo ako ng kwarto, lagyan mo ng unan ha. Sa tingin ninyo, kung mangyari yun lang ba ang gagawin ni Pilimon? Ipaghahanda lang ng kwarto si Pablo? Hindi lang, hindi na Mag-aano pa siya, maghahanda para bang celebrate. parang may Kainan, welcome siya. So may pagtitiwala si Pablo na gagawin ni Pilimon yung higit pa sa inaasahan niya. Alam po ninyo mga kapatid, ganoon din ang Diyos sa atin. Ang Diyos may pagtitiwala sa atin, si Kristo nagtitiwala sa atin, na gagawin natin yung higit pa sa inaasahan niya, sa sinasabi niya. Naniniwala ako ganoon ang Diyos eh. Naniniwala ako ang tiwala ng Diyos, gagawin pa natin yung higit, yung maximum obedience. Yung iba, akala nila, yung hinihingi lang sa atin ng Diyos, sundin ang 10 utos. Alam po ninyo, nagtitiwala ako, ang Diyos naniniwala na higit pa sa 10 utos yung gagawin natin. Anong higit pa?
Halimbawa, sabi ng Diyos sa 10 utos, mangiling ka ng Sabat. Naniniwala ako, hindi lang pangingili ng Sabat ang gagawin natin. Naniniwala ako, gagamitin pa natin yung Sabat para dalhin sa iba yung pabalita. Naniniwala ako, sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Yun lang ba kinakailangan natin gawin, huwag kang pumatay? Hindi po. Naniniwala ako na ang Diyos umaasa, gagawa tayo ng maximum obedience. Yung hindi lang tayo hindi papatay, kundi magiging mabait pa tayo. Sa kapitbahay natin, magiging matulungin. Hindi lang, ay, wala akong pinapatay na tao, mabuting tao ako. Hindi lang ganun. Hindi lang yung pag-iwas sa kasalanan, kundi yung paggawa ng mabuti. Yun ang inaasahan po sa atin ng Diyos. Nagtitiwala ang Diyos sa atin na gagawin natin yung ano. Pakibasa nga po yung Juan 14:12. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Narinig po rin yung sabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, kayo, nanampalataya kayo sa akin, yung mga ginawa ko, alam ko gagawin ninyo. Yung pagtulong, pagpapakain, pagbuhay sa patay, kung kaya nyo gawin, gagawin nyo yan, nagtitiwala ako. At higit pa, lalagpasan nyo pa yung ginawa ko. Alam po ninyo ako, nagtitiwala ako sa mga anak ko. Dati, athlete ako. Yung sport ko noong 3,000 meters, tumatakbo ako ng 3,000 meters. Yung anak ko, athlete din. At mas magaling siyang athlete kaysa sa akin. Kasi nakarating siya sa mas mataas na level. Dati ako nagigitara ako. Yung isa kong anak, mas magaling pang maggitara kaysa sa akin. So, nagtitiwala ako yung mga anak ko magiging mas magaling kaysa sa akin. Alam ba ninyo, si Jesus, ganun din ang pagtitiwala sa atin. Sabi niya, gagawin ninyo lahat ng ginawa ko at higit pa sa ginawa ko ang gagawin ninyo. So nagtitiwala siya sa atin po. Nagagawin natin, magiging mas magaling tayo kaysa sa Kanya, mas magaling tayong mangaral, mas marami tayong magagawa kaysa kay Kristo. Ganun po ang tingin Kristo sa atin. Nagtitiwala siya sa atin. Si Kristo, siya yung ating leader. Siya yung leader na parang tatay na sumusulat siya sa atin, nagko-communicate siya sa atin palagi. Wala nga siya dito, pero ibinadala niya yung Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit nagko-communicate sa atin. Si Kristo, yung nagtitiwala, nasusunod tayo. Kasi binigay niya na yung biyaya niya, nagtitiwala siya yung biyaya niya, magbubunga sa atin, magiging masunurin tayo. Kahit hindi niya pilitin, kahit hindi tayo bantayan, magiging masunurin tayo kasi binigyan tayo ng grace, ng biyaya. At si Kristo, alam niya na yung ibibigay nating obedience, maximum, lagpas pa kaysa sa hinihingi niya, lagpas pa sa 10 Commandments, lagpas pa doon. Maximum obedience ang ibibigay niya sa atin. Ganong klaseng leader si Kristo. Ganong klaseng leader si Pablo. Ganon din klaseng leader si Kristo para sa atin. Masaya ba kayo na yung leader natin ganon may tiwala sa atin? Nasusunod tayo, nagko-communicate sa atin, at nagtitiwala siya na yung gagawin natin higit pa kaysa sa hinihingi niya.